Isang masayang buhay sa lahat ng ating mga kawika. Welcome sa ating panibagong video lesson para sa inyong aralin sa Filipino 6 para sa unang termino, ikalawang linggo. Ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay nauunawaan ang tekstong naratibo at tayo ay nakatuon o nakapokus sa dulang pambata. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating pagkatuto. Para sa ating unang sesyon, mayroon tayong panimulang gawain. Ibigay ang paksa o layo ng kaisipang nais or nasa loob ng kahon bilang anyo ng isang multimedia text. At narito yung mga gabay na tanong, ano ang paksa ng slogan? Anong layo ng autor ang nais iparating sa mambabasa? Anong damdamin o tono ang ipinapabatid ng autor at anong pagpapahalaga ang masasalamin sa kaisipan? Basahin nga natin ang ginawang slogan. Karapatan ko bilang bata na isilang sa mundo, makilala at mahalin ng mga magulang ko. Mabuhay sa isang pamilyang sama-sama at buo, nagbibigayan, nagtutulungan at aalagaan ako. So ang paksa ng ating slogan ay may kinalaman sa karapatan ng isang bata. So ano ang layo ng autor? So nais niyang iparating sa mambabasa na bilang isang bata dapat alam natin ang ating mga karapatan. Kahit pa tayo ay bata pa lamang. Anong damdamin o tono ay pinababatid ng autor? Anong damdamin ba? No? O ito ay simpleng pagpapahalaga at simpleng pagbibigay ng impormasyon na kayo bilang bata, bilang tao ay may mga karapatan na dapat niyong tamasain. Anong pagpapahalaga ang masasalamin natin sa kaisipan? Yung pagpapahalaga natin sa buhay ng bawat bata na karapatan nila ng mamuhay ng tama, mamuhay ng maayos, mamuhay na may nagmamahal at sumusuportang pamilya at magulang sa kanila. Lalo pat alam natin, no, ang ating pagkatao ay nagsisimulang mabuo sa loob ng ating mga tahanan. Para naman sa ating daloy ng pagkatuto, ating bibigyang tuon ang tekstong naratibo, partikular ang dulang pambata. So alam na natin, ang tekstong naratibo ay mga tekstong nagsasalaysay o nagkukwento sa atin. Samantalang ang dulang pambata naman ay isang uri ng panitikan na nasaan yung tuluyan o yung pasalaysay. Ito ay naglalarawan ng araw-araw na pangyayari sa buhay ng isang tao, masaya man o malungkot. Ang ilan sa mga ito ang dulang panradyo at dulang pantanghalan. So ano ba yung pagkakaiba niya, no? Pag sinabing dula, itinatanghal. Lalo na nung mga sinaunang panahon, no, sa ating mga lolo at lola na kung saan isa sa mga libangan nila sa probinsya ay yung pakikinig ng mga dulang panradyo. O kaya naman meron pa rin naman ngayon yung mga dulang pantanghalan. Ang dulang panradyo ay hindi nakikita ang gumaganap, sila ay naririnig lamang sa pamamagitan ng radyo pero ang napakahusay nila na para bang nakikita natin at na-imagine natin kung ano talaga yung kanilang ginagawang pag-arte, no? Pero umaarte sila gamit lamang ang kanilang mga tinig o boses, sasabayan na lamang ng iba't ibang sound effects. Ang dulang pantanghalan naman ay tinatanghal sa entablado, yung mga stage play na tinatawag natin. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang dula ay mayroon ding mga sangkap. Ito ay ang simula, ang gitna at ang wakas. So para ba siyang nobela na pinapalabas sa entablado sapagkat may unang kabanata o may unang bahagi, ikalawang bahagi, at para rin siyang mga maikling kwento na pinagsama-sama. At ang kaibahan sa nobela kasi binabasa natin, di ba, yung mga yugto. Pero sa dula, ito ay napapanood natin sapagkat ito ay itinatanghal sa entablado. Para sa kanyang mga bahagi, sa simula, mamamalas dito ang tagpuan, tauhan at sulyap sa suliranin. Sa gitna naman, matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ang tunggalian at ang kasukdula. So, syempre, dito na binibigyang pansin, no, yung mga challenges, yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating mga tauhan. At nandito na rin yung kasukdulan. Sa wakas, matatagpuan naman dito yung kakalasan o yung bahagi kung paano binibigyang resolba o paano nilulutas nung ating tauhan yung kanyang mga suliranin. At ang, yung wakas o yung dulo, kung happy ending ba to, masaya ba ang naging wakas ng kwento, trahedya ba sapagkat namatay ang pangunahing tauhan, at iba pang uri ng wakas. Okay, so sa simula ay pinapakilala ang dula ang dalawang mahalagang sangkap o elemento. Dito makikilala ang tauhan ayon sa kaanyuan ng papel o gagampanan o katayuang psikolohikal, kung sino ang bida at kontrabida, kung sino ang ating protagonista at ang ating antagonista.
Dito rin malalaman ang pangyayarihan ng aksyon o yung tinatawag nating tagpuan at makikita ang mga eksenang naghahayag ng panahon. Maaari bang tag-init, tag-ulan, o ito ba ay ginanap sa isang nagyayelong lugar, no? Kumbaga sa ibang bansa ba siya, sa ibang planeta ba, o saang mang panig man ng mundo. Gayon din kung ano yung panahon, no? Maaring panahon ba ng Amerikano, panahon ng ating mga sinaunang tao, panahon ng ninuno, okay, yung mga panahon na yun ang tinutukoy. Gayon din kung oras, gabi ba to, tanghali, madaling araw, at iba pa. Para naman sa ating gitna, makikita ang banghay o ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. So nakapaloob dito ang dialogo na siyang pinakamahalagang bahagi ng isang dula. Kasi ito yung nagbibigay buhay talaga, yung batuhan ng dialogo sa pagitan ng mga tauhan. So ito yung mga usapan ng tauhan, kailangan gawing natural at hindi artipisyal. So mahalagang mahalaga na bilang isang artista sa isang dula-dulaan ay kabisado mo ang dialogo. Kung hindi man ay naisa sa puso mo para makalimot ka man sa iyong dialogo, basta't nandoon ka, in character ka, ay nagagawan mo ng adlib na tinatawag yung iyong dialogo. So makita pang iba pang katangian ng dula sa gitnang bahagi gaya ng saglit na kasiglahan, magpapakita ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema. Sa tunggalian, ito naman yung tahasan ng magpapakita ng labanan o pakikibaka ng tanging tauhang inilalahad, at ito ay maaaring ang kanyang pakikipagtunggali sa sarili, sa kapwa o kalikasan. So maari rin kasi yun, no? Ito yung tatlong bahagi na o tatlong uri ng tunggalian natin. Sarili laban sa sarili, yung siya mismo kinakalaban niya, halimbawa yung kanyang sariling kahinaan. Kapag sa kapwa naman, ito yung malimit nating nababasa at napapanood, yung merong kontrabida. At kapag kalikasan naman, halimbawa yung tauhan natin, no, nakikipagtunggali laban sa matinding bagyo, sa matinding sakuna, sa mga delubyo, yan. So, pasukdulan naman, pinakamadulang bahagi ng dula kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan kung ito ay kasawian o tagumpay. So, kumbaga, ito na yung pinaka-peak, pinaka-rurok, no, ng ating dula. Dito na natin medyo makikita kung magtatagumpay ba o masasawi ang ating tauhan sa dulo, na kung saan makikita natin sa wakas. So dito matatagpuan ang kakalasan at wakas ng dula. So sa kakalasan, unti-unting bababa na ang takbo ng istorya, leading na to the end. Kumbaga, kung may isang tanging tauhan tayo, parang unti-unti na niyang bibigyang linaw, no? Kung ano yung magiging resulta or kumbaga kinalabasan, kinahantungan ng pakikipagtunggali ng ating tauhan sa kanyang pagsubok. At sa katapusan, dito na mababatid ang magiging resolusyon na maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. So paulit-ulit nating sinasabi, para sa ating mga Pilipino, hindi ba, tayo ay medyo nalulungkot kapag ang napapanood natin o nababasa natin ay hindi happy ending. Kumbaga, para sa atin, no, laging mas gusto natin na nagwawagi o nagtatagumpay ang ating bida sa dulo ng istorya. Yan. So may mga dula na hindi nawawakasan sa dalawang huling sangkap. Iniiwan na bitin sa kasukdulan at hinahayaan ng mambabasa o manonood na humatol o magpasya sa dapat na kahinatnan. Kumbaga cliffhanger, no? Kumbaga bahala ka, o pwede ding open-ended. Bahala kang magbigay ng wakas kung ano ba sa tingin mo yung gusto mong wakas. Kumbaga pag-iisipin ka pa nila kung anong gusto mong wakas yung mangyari doon sa dula. So mapanghamon ng ganitong wakas sa mambabasa o manonood. So syempre kung ikaw, dahil gusto mo halimbawa lagi ng happy ending, gagawa ka ng wakas na matagumpay yung ating tauhan. Pero kung ikaw ay gusto mo naman para maiba, maggagawa ka pa ng plot twist, no? Iikutin mo pa, ito-twist mo pa yung kwento o yung dula para magkaroon pa ng kasunod na kabanata. So, yung mga ganitong klase ng dula na nag-iiwan sa atin ng open-ended, madalas may mga part 2 pa. No? Kumbaga may season 1, may season 2 pa nung kanilang dula. So kasama dito yung epektong tunog o yung sinasawag nating sound effects. So ito yung huling elemento na sadyang mahalaga. Syempre, lalo na kung ito ay live. Ito ay live nating napapanood, napakalaking bagay. Bakit nga sa mga pelikula na pinapanood natin, na-imagine nyo ba kapag walang sound effects? Yung mga OST, official soundtrack na ginagamit noong mga pelikula or mga drama na pinapanood natin, malaking bagay yun o malaking salik yun na
para mas ma-feel o madama ng mga manonood natin yung drama o yung pelikula na kanilang pinapanood. So malinaw na naipapahatid ang bawat linya ng dula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na tunog dahil ang dula ay ginaganap sa harap ng madla. So kung ikaw mismo yung artista na nagdadrama para sa isang dula, mas nararamdaman mo yung eksena, mas nadadala ka, mas nabibigyan mo ng emosyon yung iyong mga dialogo kapag nilapatan na ng mga sound effects o yung epektong tunog. Ang dulang pambata ay tinatanghal. Bago ito magkaroon ng isang dulang pantanghalan, kailangang sumulat muna ng script. Tinatawag din mandudula o dramatista ang mga taong bihasa sa pagsulat ng dula. So para sa ating pagtataya, inyong mababasa, hindi ko na ito babasahin para sa inyo sapagkat ito'y lubhang napakahaba. Pero alam kong kayo ay pamilyar na, no, sa kwento ng Ibong Adarna. So si Don Fernando ang hari sa kaharian ng Berbanya, isang napakabait na hari na may 3 anak na prinsipe ng lubhang napakagiliw at lubhang minamahal talaga niya. So sa hindi malamang pagkakataon, biglang nanamlay at nagkasakit ang hari at sa lahat ng doktor o pantas ay kanila nang ipinatawag, subalit walang makapagsabi kung ano ang sakit ng hari, hanggang sa may isang ermitanyo ang nakapagsabi na ang tanging luna sa sakit ng hari ay ang awit ng Ibong Adarna. So yan, so sila ay nasa kaharian ng Berbanya. So ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Plata sa bundok ng Tabor. So isinugo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. So ang una, ang panganay ay si Don Pedro at ang sumunod naman ay si Don Diego. Parehas silang nabigo sa paghahanap at kapwa sila naging bato dahil sila ay naiputan ng Ibong Adarna sapagkat napakamahiwaga ng ibon na ito. Kapag kayo ay dumapo na ang ibon sa kanyang tahanan na Piedras Platas, ay nagsisimula na itong umawit, 7 beses na umaawit, 7 beses na nagpapalit ng kanyang pakpak o yung mga, hindi man pakpak, yung balahibo ng kanyang pakpak. At kapag ito ay natapos umawit, sa sobrang ganda ng tinig ng ibon ay talagang mahihimlay ka, makakatulog ka. Ngunit ang dapat na iwasan ay ang pagdumi ng Ibong Adarna sapagkat kapag kayo ay napatakan na nangyari sa 2 prinsipe ay naging mga taong bato. So ngayon, masyadong matagal na yung lumipas at hindi pa rin nakakabalik yung 2 prinsipe. Masakit man sa kalooban ng hari ay pinadala niya na rin, isinugo niya na rin yung kanyang bunsong anak na si Don Juan, yung pinakamamahal niyang bunsong anak, na hanapin yung Ibong Adarna. At kumbaga ang baon lang nito ay kaunting pagkain. Sa madaling salita, naglakbay si Don Juan, tapos hanggang sa may nakita siyang isang kitongi nang humingi sa kanya ng tulong na makakain. So ibinigay niya yung kanyang huling piraso ng tinapay at tubig. At dahil dito ay tinulungan siya nung ketongin kung paano matatagpuan ng Ibong Adarna. So sinabi niya rito na may maliit na bahay na malapit sa bundok kung paano niya mahuhuli yung Ibong Adarna. So ibinilin sa kanya, binigyan siya ng labaha at ng dayap. So kung ilang beses sa awit ang ibon, ganun din kadami yung hiwa na gagawin niya sa kanyang palad at papatakan niya ng dayap para hindi siya makatulog. At nang sa gayon ay makaiwas siya sa pupu or sa dumi ng Ibong Adarna. So sa madaling salita, napagtagumpayan ni Don Juan at nahuli niya, naging matagumpay siya at nahuli ang Ibong Adarna ayon sa bili ng matanda. So dinala niya ang Ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo na doon na inilagay sa isang hawla, gintong hawla. Kanya ring nailigtas ang kanyang 2 kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Ngunit sa kabila nito, nanaig pa rin yung inggit ng 2 magkapatid. Kaya nagsagawa sila, nagbalak sila ng hindi maganda kay Don Juan. So sumang-ayon naman si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid at kanilang sinaktan si Don Juan hanggang sa mawala ng malay. Hinulog nila sa balon si Don Juan at dinala nila yung Ibong Adarna. Pinalabas nila na sila ang nakahuli ng ibon. So, ngayon, anong nangyari? Hindi humuni at umawit
yung ibon pagdating doon sa kaharian. Samantala si Don Juan ay nagdasal dahil hindi na siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa dalawang magkapatid. So isang matanda ang tumulong sa kanya. So nung matulungan na si Don Juan, dali-dali siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. So ang kanyang 7 mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan, na doon din gumaling ang hari. So kumbaga, nung nakita niya ng ibong Adarna yung tunay na nakahuli sa kanya, nagsimula na itong umawit. At dahil dito, tuluyan ngang gumaling ang Haring Fernando at kasabay na rito ay ibinunyag ng ibon kung ano yung ginawang pagtataksil ng magkapatid sa kanilang bunsong kapatid na si Don Juan. So nais ni Don Juan and Don Fernando, na parusahan ng kanyang dalawang anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. So balit talagang napakabait ni Don Juan at sinabing huwag nang parusahan ang kanyang kapatid dahil ligtas naman siyang nakauwi. So nagbago din ang isip dahil ng hari dahil sa pakiusap ni Don Juan. Yan, so narito yung pating panuto, sagutin yung mga sagutin ng mga tanong, batay doon sa ating ikinuwento na ibong Adarna. Para naman sa ating pagtataya, kasama rin ito, number 6 hanggang 8 to 10, magbigay ng mga suliraning batay sa nabasang kwento. Ano ba yung mga suliranin na kinaharap ng mga magkakapatid o maging ng hari sa kwento ng ibong Adarna? At para sa ating hakbang pasulong, tukuyin ng mga tauhan sa ibong Adarna na inilalarawan ng bawat bilang. Naroon sa ibaba ang kasagutan. Para naman sa ating ikalawang sesyon, magtala ng 3 mahalagang aral o kaisipan na maaring maiugnay sa tunay na pangyayari sa iyong buhay na natutuhan mo mula sa kwento. Letter B, paano naman nagkakaiba ang kahulugan ng isang salita pag ginamit sa denotasyon at konotasyon at bakit mahalagang piliin ang angkop na diksyon sa pagbibigay ng mensahe. Sapagkat ang susunod nating tatalakayin ay angkop na diksyon at salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. So ang denotasyon at konotasyon ay atin nang napag-aralan nung unang linggo. So sa denotatibong kahulugan o denotasyon, ito yung unang kahulugan ng salita mula sa definisyong inilalahad at ipinaliliwanag sa diksyonaryo. Samantalang ang konotasyon o konotatibong kahulugan, ito yung pagbabago ng kahulugan ng isang salita batay sa katangian ng denotatibong kahulugan nito o kung paano ginamit ang salita sa isang pangungusap o sa isang pahayag. So pag-aralan natin yung mga pangungusap na halaw sa kwento. So makikita naman natin dito yung mga salitang may salungguhit at kung paano ito ginamit sa pangungusap gamit ang denotasyon at konotasyong kahulugan nito. Para naman sa ating pagtataya, ikaw naman ang gumawa ng mga pangungusap. Ibigay ang konotatibong kahulugan ng sumusunod. Okay, so ang nakasal italic dito ay tatakbo. Sa number 2, manok. Sa number 3, bata. Para sa number 4, alaga. Number 5, tuta. So yun yung mga salita natin hindi lamang na naitiman at na-italic. Ayan, so ngayon naman, yung kanina, konotatibo, ito naman, denotatibong kahulugan. At bibigyan mo rin ng pangungusap. Gagawa ng sariling pangungusap. Parehas pa rin ng mga salita na ibinigay doon sa unang gawain. Para naman sa ating ikatlong sesyon, so piliin sa loob ng kahon ng kahulugan ng mga salita ayon sa denotatibong konsepto. Ayan, so 1 to 5, dyan kayo mamimili sa mga salita na nasa loob ng kahon. At narito naman ang ating mga kasagutan. Para sa ating panimulang gawain, basahin ang pangungusap mula sa kwentong tinalakay. At ano ba ang inyong napansin sa ating mga salitang nakaitim at nakasalungguhit?
So meron bang kilos at tagaganap ng kilos na tinutukoy sa pangungusap? So atin itong himayin. Ayan. So para sa ating mga pangungusap, ang sumunod na hanay naman sa talahan na yan ay yung paksa, sino ang nagsagawa ng kilos. At yung ikatlong hanay, pandiwa na nasa focus na aktor. Ayan. So para mas madali nating maunawaan, no, kung ano yung, lalo na yung kapag ang tinutukoy natin i-focus o kaya naman ay kaganapan. So mas madali para sa atin na gawa ng talahan na yan para makita natin kaagad kung ano ba ang paksa o kaya naman yung pandiwa sa ating pangungusap. So, kaganapan o komplemento ng pandiwa na tagaganap o aktor. Kaugnay pa rin ito ng ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. So, ganun pa rin ang pandiwa ay isang salita o bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw, isang pangyayari o isang katayuan. Samantala, ang pandiwa naman ay may iba't ibang focus o kaganapan o komplemento. Ito yung tinatawag nating relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o yung kanilang ugnayan. Na ipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. So mahalaga yung mga panlapi na ikinakabit natin sa mga pandiwa sapagkat nababago nito, no, yung focus o yung kaganapan ng pandiwa batay sa idinidikit o idinadagdag nating mga panlapi. So ito pa rin yung ating tinalakay noong nakaraang linggo. Pinag-iigting lang natin at nagbigay tayo ngayon ng mas maraming halimbawa. Ayan. So gumamit pa rin tayo ng talahan na yan, hinimay natin mula sa pangusap kung ano ba yung pandiwa at yung aktor, no, o yung gumaganap sa kilos sa ating mga pangungusap. So mahalaga na magkaroon kayo ng kopya rin ito, no, sa inyong mga notebook para mas madali yung inyong pag-aaral o kaya naman maaari nyo namang balikan yung mga slides na ito. So paano matutukoy ang focus actor? So tanungin mo yung sarili mo, sino ba ang gumagawa ng kilos? So halimbawa, nagtanim si Mang Ben ng mga gulay. So sino yung nagtanim? Si Mang Ben. Kaya ang pangungusap ay nasa focus sa aktor. So narito yung mga karaniwang panlapi na ginagamit, no, para maging focus sa aktor, no, yung ating mga pandiwa. Ayan, hindi ko na iisa-isahin. Ang mahalaga ay ang paksa ng pangungusap ang siya mismong gumagawa ng kilos na ipinahayag ng ating pandiwa. Okay, so narito naman yung ating pagtataya. Pupunan nyo lamang na angkop na pandiwang nasa focus ng aktor o tagaganap ang pangungusap upang mabuo ang diwa nito. Okay, at narito naman yung ating mga kasagutan. Para sa ating hakbang na pasulong, bumuo ng 5 pangusap na may katulad na katangian sa mga tauhan sa binasang dula. Gamitin ang focus na aktor o tagaganap. So nariyan na ibigay ang unang halimbawa. So susundan nyo na lamang. Ayan. Para naman sa ating ika-4 na sesyon, para sa panimulang gawain, so aawitin nyo, no, yung may isang tula dito at aawitin nyo yung mga taludtod tungkol sa pagmamahal sa kapatid sa himig ng leron-leron sinta. Tukuyin kung ano ang layon, tono at paksa na isinasaad nito. Para naman sa ating elemento ng multimedia, naiugnay ang sarili, no, gulang at kasarian. So ito pa rin yung ating tinalakay noong nakaraan tungkol sa tekstong multimedia. Ayan. Gayon din ang mga elemento nito, paksa, no, pangunahing kaisipan na pinagbabatayan ng teksto. Upang maituring na may kaisahan ng teksto, hindi dapat lumihis ang paksa nito. Layon, ano ba yung intensyon ng teksto sa pagkakasulat nito? Ito ay tumutukoy sa layunin ng teksto kung ito ba ay nais magbigay aliw, magbigay impormasyon, o magturo, magbigay inspirasyon, manghikayat o magpakilos. Nasa pagsusuri ng mambabasa kung paano bibigyang pagpapakahulugan sa teksto o akda. At ang tono, ito'y nangingibabaw na damdamin ng autor sa pagsulat ng teksto. Masaya ba? Malungkot? Mabigat? Galit? Nangungutya? Nagpapatawa? Seryoso? Akademiko? At iba pa. So para naman sa inyong pagtataya, mag-isip ng isang kasabihang may uugnay mo mula sa binasang kwento. Maaring maipakita ang mensahe na ito sa pamamagitan ng pagbuo o pagguhit ng isang poster. So narito ang rubrics o yung pamantayan sa paggawa ng poster. At para naman din sa
Hakbang natin pasulong, lumikha ka naman o mag-voice record ng isang maikling awitin na tumatalakay sa pagmamahal sa magulang at maaari mo ba itong iparinig sa inyong klase. Narito rin ang pamantayan sa paglikha ng maikling awitin. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa Filipino 6 para sa unang termino, ikalawang linggo. Sana ay may natutunan ka sa ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat. Ako si Teacher Aisa. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Paalam!